Isang mapagpalang linggo po sa bawat isa. Kumusta na po ang lahat? Nawa ay nasa mabuti po tayong kalagayan at patuloy po tayong kumakapit sa ating Diyos. So, sama-sama na naman po tayo magpupuri at sasamba sa linggong ito. At buksan po natin ang ating mga Biblia sa awit 33 at babasahin po natin mula talata 1 hanggang talata 5. Awit 33, talata 1 hanggang talatang 5. Sige po, sabay-sabay po natin basahin. Magalak kayo sa Panginoon, o kayong matutuwid. Ang pagpupuri ay nababagay sa matuwid. Purihin ninyo ang Panginoon sa pamamagitan ng lira. Gumawa kayo ng himig sa Kanya sa may 10 kwerdas na alpa. Awitan ninyo siya ng bagong awit. Tumugtog na may kahusayan sa mga kwerdas na may sigaw na malalakas. Sapagkat ang salita ng Panginoon ay makatwiran at lahat niyang mga gawa ay ginawa sa katapatan. Ang katuwiran at katarungan ay kanyang iniibig. Puno ng tapat na pag-ibig ng Panginoon ang daigdig. Ulitin ko po, puno ng tapat na pag-ibig ng Panginoon ang daigdig. Lagi po, laging sariwa ang pag-ibig ng Diyos, ang kanyang katapatan sa ating mga buhay. Kaya patuloy po tayong magalak, patuloy po tayong magpuri na may pasasalamat sa ating mga puso. Lahat ng matutuwid, lahat ng anak ng Diyos, tayo ay pumalakpak, sumigaw sa galak. Hallelujah! Ang lahat ng nilikha ni Yahweh, sa kabutihan niya tayo'y magpasalamat.
sa iyo. Mga kapatid, sabi po sa salita ng Diyos sa Philippians 4:4, rejoice in the Lord always. Again, I say, rejoice. So sa kahit anumang pagsubok, anumang sitwasyon, mapamabuti man, mapamasama, ang nararanasan natin sa ating mga buhay, patuloy po tayong magalak. Dahil kasama po natin lagi ang Panginoon. At ang kanyang katapatan ay hindi lang sapat, kundi higit pa sa ating mga buhay. Great is His faithfulness. They are new every morning. Kaya naman, O Diyos, nagpapasalamat kami. Muli, Panginoon. Kada minuto, kada segundo ng aming mga buhay, kami magpapasalamat sa iyo, Panginoon. Kami mapupuri. Kami patuloy pa rin magagalak, O Diyos. Dahil kasama ka namin. Kasama ka namin, Panginoon. Salamat po, Diyos. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aking puso, sa aking buhay. Papuring pagsambay, iaalay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka.
Good morning po sa bawat isa. Word for the word, Carmona family. Hayaan niyo po na sa araw na ito, araw ng linggo, ay batiin ko kayo ng isang araw na pinagpala na kung saan tayo ay pinagkalooban ninyo ng Diyos ng buhay, kalakasan, upang sa gayon siya ay ating purihin, pasalamatan, sambahin at dakilain sa araw na ito. Ngayon po ay araw ng pagsamba, araw ng pagdakila at pagbibigay ng kaluwalhatian sa ating Diyos na mandilika. Salamat sa kabutihan ng Diyos. Ako po ay patuloy na nananalangin at nagpapasalamat sa Diyos sa buhay, sa kalakasan na atin pong tinatamasa araw-araw. Yung kanyang pag-iingat, yung kanyang paggagabay, at yung kanyang pagpapala at pagkakaloob at pagkakatagpo sa lahat ng ating pangangailangan araw-araw. At yan po ay marapat lang na purihin at sambahin at pasalamatan natin ang ating Diyos na buhay. Ngayon pong umaga, tayo po ay dadako sa salita ng Diyos na kung saan ating pong pagsasaluhan ngayong umaga. Ang ating pong teksto ngayon ay matatagpuan sa aklat ng Mateo, Kabanatang 6, talatang 25 hanggang 34. Samahan po ninyo ako sa pagbuklat ng Biblia at sabay-sabay po nating basahin ang salita ng Diyos. Sabi po dito, Matthew chapter 6 verse 25 to 34. Therefore I tell you, do not worry about your life, what you will eat or drink, or about your body, what you will wear. Is not life more important than food, and the body more important than clothes? Look at the birds of the air. They do not sow or reap or store away in a barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you much more valuable than they? Who of you, by worrying, can add a single hour to his life? And why do you worry about clothes? See how the lilies of the field grow. They do not labor or spin. Yet I tell you that not even Solomon in his splendor was dressed like one of these. If that is how God clothes the grass of the field, which is here today and tomorrow is thrown into the fire, will he not much more clothe you, O you of little faith? So do not worry, saying, what shall we eat, or what shall we drink, or what shall we wear? For the pagans run after all these things, and your heavenly Father knows that you need them. But seek first his kingdom and his righteousness, and all these things will be given to you as well. Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. Tayo po ay manandaling manalangin. Salamat sa pagkabasa ng salita ng Diyos. Dakilang Ama, sa umaga pong ito kami ay dumudulog sa iyo at nagpapakumbaba sa araw na ito. Nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong kabutihan at kadakilaan na hindi mo kami pinababayaan. Lahat, Panginoon, na sa iyo ay nagtitiwala. Lahat na sa iyo, Panginoon, ay sumusunod at gumaganap ng iyong kalooban. At lahat, O Diyos, na ang buhay ay sa iyo ipinagkatiwala, ay patuloy mo iniingatan at pinagpapala. Ama, sa umagang ito, salamat at binasbasan mo ang iyong salita sa umagang ito, na ito, O Diyos, ay patuloy naming mapapakinabangan at patuloy kaming mabubusog ng mga espiritual na pagkain sa umagang ito. Salamat po, Ama. O Diyos, dalhin po ninyo kami, Banal na Espiritu Santo, gabayan po ninyo kami sa pag-aaral ng iyong salita ngayong umaga. At dalhin niyo po kami sa buong katotohanan ng iyong salita, O Diyos. Salamat po, Ama, at patuloy kang mapapurihan at patuloy kang maluwalhati sa umagang ito po. Ito po aming dalangin, O Diyos, tanging pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. Muli po isang mapagpalang umaga sa bawat isa. So, nabasa po natin ang salita ng Diyos patungkol po sa sabi po rito na, do not worry. Naalala ko po kung natatandaan niyo po yung ating pinag-aralan nung nakaraang linggo pa na kung saan ay patungkol naman po sa pagkabalisa. Pero halos parehas lang po ito. Ngayon naman po, pinamagatan ko po ito na huwag magamba, sa Diyos magtiwala. Po.
Ulitin ko po, pinamagatan ko po ito na huwag mangamba, sa Diyos magtiwala. So sabi po dito na ano-ano ang mga bagay na hindi natin dapat ipag-alala o ipangamba ayon sa teksto na ating pag-uusapan sa umagang ito. So tingnan po natin, isa-isahin po natin kung bakit ito pong pagtuturo ito ng Panginoong Hesukristo, ito po ay kausap niyo po dito ang mga alagad na kung saan tinuruan niya po na huwag mag-alala sa mga bagay. Bagkus ang higit sa lahat ay ipagkatiwala po sa Panginoon. Ngayon pong umaga, tingnan po natin ano-ano ang mga bagay na hindi natin dapat ipag-alala. Alam ko po na alam niyo po yung araw-araw halos nababalita na pinag-uusapan po ngayon itong darating na pasukan na talaga namang napapaisip tayo. Ako rin po ay napapaisip. Pero meron na po kami napagkasunduan na kung ito ay patuloy talagang isusulong ng pamunuan ng edukasyon ay wala po tayong magagawa. So nasa sa atin po kung papapasukin natin ang ating mga anak sa eskwela o hindi. Dahil po ito po ay hindi po biro na kung saan ay talagang hindi pa po talaga na kumbaga hindi pa talaga nawawash out po itong COVID-19 na ito. So, ang sa atin lang po ay yung pag-iingat na dapat po nating gawin. Kami po ay napagkasunduan po naming mag-asawa ni Pastora na kung sakali man na talagang itutuloy ito, na ipanalangin na po namin na napagkasunduan na hindi muna papasukin ang mga bata. Pero hindi ko naman po sinasabi na gayahin nyo kami o hindi ko naman po iminumungkahi ito, pero nasa sa inyo po yun. Ang sa akin lang po is yung pag-iingat lang po. Mahalaga po na mas mahalaga kasi yung buhay para sa akin kaysa naman na papasukin natin. Hindi pa talaga ganon totally na wawala itong pandemic nito. Magagayon pa man tayo po ay babalik sa ating ito po pala yung marami ngayong pinangangambahan o kinatatakutan o nag-aalala ang mga magulang. Lalo na sabi pa nga po nila, narinig ko po kagabi sa balita na paano makakapag-aral kung online wala naman pong yung kumbaga yung connectivity po ay hindi po sasapat. Bagamat hindi ko po kini-question dyan ang karunungan at kaalaman ng ating pamunuan ng edukasyon dahil marahil napag-aralan po nila ito ng maigi. At meron po sila siguro diyang magandang solusyon o nakikitang magandang resulta naman po siguro. Kanya lang po, nasa sa atin na po mga magulang yung pag-iingat. Kung nasa sa atin po kung papahintulutan natin o hindi. Pwede naman po para po sa akin, ito para po lang sa akin na pwede naman po munang ipagpaliban yung isang taon. Kapag talagang wala na itong COVID-19, the next year, pwede na po mag-aral ang ating mga anak. So isa lamang po yun sa mga pinangangambahan o pinag-aalala ng mga magulang ngayon. Narinig ko nga rin po kagabi yung balita na paano daw yung mga yung school service. Dahil pang nagsimula na daw yung schooling, sisingilin na sila. So may mga bagay po na dapat tinitimbang. Mga bagay na dapat pinag-aaralan pong maigi bago po talaga ilunsad o bago talaga ituluyang ipatupad. Magagayon pa man, tayo po ay babalik sa ating teksto ngayong umaga. Sabi dito, ano-ano ang mga bagay na hindi natin dapat ipag-alala o ipangamba ayon sa teksto na ating pag-usapan. Una, ang pang-araw-araw na buhay. So, ito po, aminado po tayo dito mga kapatid, na lahat tayo ay talagang maliban lang po talaga kung sanay tayo sa fasting, no? Pero kahit sanay tayo sa fasting, nakakaramdam pa rin tayo naman talaga ng gutom. Kung kailangan talaga natin kumain. So, ano po yung mga nabanggit dito? Sabi po dito, basahin ko po sa Tagalog, sabi po dito sa verse 25, kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabagabag tungkol sa pagkain at inumin na kailangan ninyo upang mabuhay,
o tungkol sa damit na kailangan ng inyong katawan, hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa pananamit? So ano po yung mga bagay na hindi daw po dapat natin na masyadong pag-alalahanan o pagtuunan ng pag-aalala? Andyan po yung pagkain, inumin at mga kasuotan na talaga naman po ang mga bagay na ito aminado tayo na kailangan ng ating physical na katawan. Hindi naman po dito sinasabi ng Panginoon na kumbaga wag nating intindihin ang mga bagay na ito o wag tayo magtrabaho. Ibig pong sabihin, habang tayo ay nabubuhay, habang tayo ay nagkumikilos, gumagawa at nagtatrabaho, ibig pong sabihin, wag nating gawing primary po ito. Kung gawin po natin itong pangalawa na lamang. Ibig pong sabihin dito na mas pagsumikapan natin yung spiritual kaysa sa physical. Dahil sabi po dito, alin daw ba ang mas mahalaga? Mahalaga ba raw yung pagkain o ang buhay? Ulitin ko po. Kaya't sinasabi ko sa inyo na huwag kayong mabagabag tungkol sa pagkain at inumin na kailangan ninyo upang mabuhay o tungkol sa damit na kailangan ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain? Yan po. Sabi po ng Panginoong Hesukristo na mas mahalaga ang buhay kaysa sa pagkain at ang katawan kaysa pananamit. Nagbigay po siya ng isang halimbawa dito sa yung verse 26. Sabi po dito sa verse 26, sabi po, masdanin nyo ang mga ibon. So nagbigay, habang kausap po ng Panginoong Hesukristo dito ang mga apostol, nagbigay po siya ng isang halimbawa. Sabi niya, masdanin nyo ang mga ibon. Hindi sila naghahasik, ni nag-aani, o kaya'y nagtitipon sa bangan. Gayunman, pinakakain sila ng inyong amang nasa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa mga ibon? So, ibig sabihin po dito, alam ng Panginoon, alam ng Diyos, na hindi tayo pababayaan. Ang lahat ng mga nagtitiwala at patuloy na sumusunod at gumaganap sa kalooban ng Diyos, hindi po pababayaan ng Panginoon. Nagbigay na po siya ng isang example. Sabi niya, kung ang mga ibon daw, nakakita na po ba kayo ng ibon na nagtatanim? So wala pa po siguro. Wala pa po akong nakita. Nakikita po ako ng ibon dito, dilipad, nanunuka ng may mga tira-tirang pagkain po diyan ng manok. Yun, tinutuka po yung mga maliliit na maya. So halos araw-araw ko po silang napagmamasdan diyan. So ibig sabihin dito ng Panginoon na mahal tayo ng Diyos at hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Kaya ang nais ng Diyos na huwag tayong masyadong mag-alala, huwag tayong masyadong mag-worry sa mga bagay na ito. Bagkus higit natin pagsikapan na tayo ay medyo advance na po ako. Pagsumakitan na yung tayo ay pagharian ng Panginoong Hesukristo. Verse 7. Sabi po dito, ito pa, sino sa inyo ang makapagpapahaba ng kanyang buhay ng kahit isang oras sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa? So ito po yung sinasabi ng Panginoong Hesukristo. Ito po yung ibig sabihin dito na kumbaga wag masyadong mangamba sa mga pangangailangang pisikal. Huwag masyadong ibuhos ang kaisipan o ang pag-iisip kung saan kukuhain, kung saan manggagaling, paano na yung ganito, paano na yung ganyan, paano na yung pambayad, paano na lalo na po ngayon. Kami nga po inaantay din namin yung bill ng tubig at ilaw. So baka pagdating po nito ay surpresa. Pero ang lahat pong ito ay hindi na po surprise sa Panginoon. Alam na po ng Panginoon ang lahat na ito. At ako ko ng problemahin ito. Problema na ng Panginoon ito. At ang problema ko, ang sundin at ganapin ang kalooban ng Panginoon. So ito po ang ating masigit na pagsikapan na kung saan ay mapagharian tayo ng Diyos araw-araw. Ayan. So sabi ko po dito, ang mga pang-araw-araw, yung mga basic need, everyday need natin, yung pagkain, inumin, ano pa. Yan.
So sabi ng Panginoon dito na wag daw po tayong mag-alala, wag natin masyadong pagtuunan ito ng pag-iisip o pag-aalala kung saan kukunin, kung saan manggagaling ang Diyos habang tayo ay patuloy na nagkumikilos, habang patuloy tayong nagtitiwala sa Panginoon, ang Diyos po ang bahala sa atin. Yan. Nais lang ng Panginoon na yung ating isipan, yung ating damdamin ay wag masyadong mabombard, kumbaga wag siyang masyadong ma-distract, no? Ang nais ng Panginoon na tayo, ang ating puso, isipan, damdamin, kaluluwa ay nakafocus lamang sa Diyos. Yes, hindi natin maitatanggi, hindi natin, kasi nakikita natin po yan. Hindi ko naman po sinasabi na huwag natin, na baliwalain natin yan. Totoo yun, reality po yan. Kailangan natin kumain, kailangan natin kumayod, kailangan natin magtrabaho. Pero ang ibig sabihin lang po nito, na huwag natin gawing primary ang mga bagay na ito. Kung magagawin na lamang po natin, pangalawan na lang yan. Unahin natin sino ang Panginoon. Unahin natin ang Diyos. Unahin natin ang pinagmumulan ng pagpapala. Dahil kapag inunan natin ang pinagmumulan ng pagpapala, siya ang magbibigay sa atin ng karunungan, ng kaalaman, kung saan at kung paano makukuha o kung paano darating ang mga pagpapalang ito. Maaaring gagamit siya ng tao, maaaring gagamit siya ng isang kumpanya, maaaring gagamit siya ng isang kapatiran, maraming kaparaanan ang Diyos. Tayo, limited tayo. Kaya ang ayaw ng Panginoon na kumbaga ma-focus tayo dito. Ang nais ng Diyos na mag-focus tayo sa Kanya. Pagtiwalaan natin ang Panginoon. Dahil wala pong magandang naidudulot ang pag-aalala. Yung masyado kang nag-aalala, yung masyado kang nag-worry, wala po itong magandang maidudulot. Sabi nga po ng Panginoon dito, verse 7, ayan, nagsabi po siya, sino sa inyo ang makapagpapahaba ng kanyang buhay? So, ibig pong sabihin, mayroong hindi magandang maidudulot ang pag-aalala. Maaaring sa pamamagitan po ng pag-aalala ay magdulot ito ng stress. Magdulot ito ng, alam niyo po, yung depression. So ayaw po ng Panginoon na danasin natin yon. Bagamat hindi inaalis dito yung katotohanan na kailangan natin yan. Pero ang mahalaga, na sa Diyos natin po iaasa at ipagkakatiwala ang lahat ng ito. Ayan. Verse 28, at bakit kayo nababagabag tungkol sa pananamit? Isipin ninyo kung paano sumisibol ang mga bulaklak sa parang. Hindi sila nagpapagal ni humahabi man. Ngunit ito ang sasabihin ko sa inyo. Maging si Solomon ay hindi nakapagsuot ng kasing ganda ng isa sa mga bulaklak na ito, bagamat napakariringal ng ang mga damit niya. Kung ang mga damo sa kabukiran na buhay ngayon at kinabukasan ay ginagatong sa kalan ay dinaramtan ng Diyos, kayo pa kaya kay liit ng pananalig ninyo sa Kanya. So ano naman po ang ibig sabihin dito? Dito naman po sa verse 27 hanggang 29 po, pumapasok naman dito yung mga pangangailangang pisikal. So kasama nga po doon yung nabanggit ko kanina. Ano po yun? Yung kalusugan, yung kaligtasan, at maging yung kamatayan. No? Kasama po doon. Kasama rin dito yung kasuotan niya po, yung pananamit. So ang sabi nga po rito, ibinigay niya pa muli example si Solomon na hindi nga raw naranasan ni Solomon na makapagdamit ng ganong kasuotan. At isa pa na sabi rito, kung ang mga bulaklak, kung ang mga damo sa kabukiran na buhay ngayon at kinabukasan iginagatong sa kalan ay dinaramtan ng Diyos, kayo pa kaya kay liit ng pananalig ninyo sa Kanya. Kaya't huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin, iinumin o daramtin. Muling inulit ng Panginoon at ipinapaalala na ang mga bagay na ito ay hindi po dapat talaga nating pagtuunan ng masyadong pag-aalala o pag-iisip kung saan kukunin, kung saan manggagaling ang mga bagay na ito. Ang ikatlo po, ang ating kinabukasan. Una, ang pang-araw, ano po yung mga dapat natin daw na hindi natin masyadong pag-alalahanan
Una, ang mga pang-araw-araw na buhay, yung mga basic need, ah, pangangailangang pisikal. So kasama na po doon yung ating mga pananamit, pagkain, yung kalusugan, maging yung ating kamatayan. Kasama po doon. At ang ikatlo po, ang ating kinabukasan. Tulad nga po ngayon, saan tayo tutungo? Marami ang nagtatanong, ano na ang mangyayari sa mga susunod na araw? Ito na nga pong tinatawag na new normal. Kumaga, new normal. Kumaga, parang panibagong yugto po ng ating pamumuhay ngayon. Marami po ang nagsasabi na hindi na raw tayo babalik yung dating buhay. Kita nyo po ngayon, isinusulong na ngayon yung bike at mga motorsiklo bilang means of transportation. So nagkakaroon po talaga ng mga pagbabago, no, lalo na sa ating panambahan ngayon. Hindi pa pinapayagan na magdaos ng kumbaga maramihan na pagtitipon. So pero patuloy nating idulog sa Diyos, patuloy nating ipanalangin at patuloy nating iasa sa Lord na ang lahat ng ito ay babalik din po. Magkakaroon din po ito ng kaayusan. Ayan. Ikatlo, ang ating kinabukasan. Verse 30 hanggang 34. Basahin po natin itong verse 30. Kung ang damo sa kabukiran na buhay ngayon at kinabukasan ay ginagatong sa kalan ay dinaramtan ng Diyos, kayo pa kaya kay liit ng pananalig ninyo sa Kanya. Kaya't huwag kayong mabalisa. Huwag kayong mabalisa tungkol sa iyong kakainin, iinumin o daramtin, sapagkat ang mga bagay na ito ang kinauhumulingan ng mga taong wala pang pananalig sa Diyos. Alam ng inyong amang nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. Ngunit pag sumakita ninyo, ito po yung sinasabi ko po kanina, ngunit pag sumakita ninyo ng higit sa lahat ang pagharian kayo ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ipagkakaloob niya ang lahat ng kailangan ninyo. Mamaya babalikan ko po ito. Tuloy ko lang po. Kaya huwag ninyong ikabahala ang para sa araw ng bukas. Huwag daw po nating alalahanin kung ano ang mangyayari. Dahil hindi pa natin alam Ang Diyos lamang po ang nakakaalam ng ating future. Siya lamang po ang nagtakda nito. At siya lamang nakakaalam. Alam ng Diyos yung umpisa at katapusan ng ating buhay. Kaya ang gagawin lang natin po ngayon ay ang sumunod at magtiwala sa ating Panginoon. Okay. Kaya huwag ninyong ikabahala ang para sa araw ng bukas. Sa kanan ninyo harapin kapag ito'y dumating. Sapat na sa bawat araw ang kanyang mga suliranin. So ayan po. So una, mga hindi natin dapat pagtuunan ng pag-aalala, yung pang-araw-araw na buhay. Ikalawa, yung mga pangangailangan pisikal, pangangailangan ng ating katawan. Ikatlo, ang ating kinabukasan. Dahil alam na po ng Panginoon ang lahat ng ito. Balikan ko po yung verse. Balik po ako dito sa verse 33. Dito po tayo magtatapos sa verse 33. Sabi po rito, ang pinakamahalaga sa lahat na dapat nating pagtuunan ay ang pangangailangang espiritual. Pagkaing espiritual. Ito po yung sinasabi ko po kanina, na huwag tayong masyadong kumbaga makulong. Yung ating isipan, huwag masyadong makulong o itong mga alalahanin na ito sa pang-araw-araw. Bagkus ang nais ng Diyos na tayo ay maging malaya, tayo ay makapag-isip ng maayos, tayo ay makagawa, makakilos ng malaya, na kung saan hindi tayo nabubombard ng pag-aalala. Ano po, ito po ang susi. Ito po ang pinakasusi, mga kapatid, upang ang lahat ng mga pangangailangan na pinag-aalala, sabi nga po kanina, na ang mga nag-aalala o ang mga naghahabol lamang dito ay yung mga tao wala pang pananampalataya sa Panginoon. Salamat sa Diyos sapagkat tayo ay mayroong buhay na pag-asa sa Panginoon. Tayo ay may pananampalataya. Tayo ay nagtitiwala sa Diyos. Tayo ay
umaasa sa ating Diyos. Sabi po rito, ang pinakamahalaga sa lahat na dapat nating pagtuunan ay ang pangangailangang espiritual. Ito po ang napakahalaga. Pagkaing espiritual. Dahil kapag ang ating espiritual po na buhay ay masigla at masaya, ang lahat ng bagay ay sumusunod na lamang po. Sabi ko po rito dahil, basahin ko po muli, verse 33. Ngunit pag sumakita ninyo ng higit sa lahat, ano daw po? Ulitin ko po, bigyan ko po ito ng diin. Sabi po rito, ulitin ko. Ngunit pag sumakita ninyo ng higit sa lahat, ang ano daw? Ang pagharian kayo ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban. Bakit ipinagdiinan ito ng Panginoong Hesukristo? Bakit sinabi niya po ito? Dahil alam niyo po ba na kapag ang Diyos ang naghahari sa atin, kapag ang Diyos ang inuuna natin, kapag ang Panginoon ang kanyang salita ang inuunan natin, ano ang dulot sa atin? Kapayapaan sa isipan, kapanatagan ng damdamin, at higit sa lahat, meron tayong kasiguraduhan na hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Ulitin ko po, ito ang pinapauna ng Panginoon kesa sa mga bagay na ito, bagay na material, bagay na pang-pisikal. Ito po ang pinapauna ng Panginoon. Ngunit pag sumakita ninyo ng higit, above, sa lahat, ang pagharian kayo ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban. At ano ang susunod, mga kapatid? Ano ang susunod? Kapag nangyari, nagawa, kapag araw-araw nating naipamumuhay, ano ang sunod? Ito po ang sunod. At ipagkakaloob niya ang lahat ng kailangan ninyo. Sinabi po bang pagkain lang? Sinabi po bang inumin lang, tubig lang? Hindi po. Lahat ng ating pangangailangan isusupply ng Diyos, tutugunin ng Diyos dahil dahil ito pong binasa nating huli, ito ang susi, ito ang tugon, ito ang kasagutan, ito ang solusyon sa lahat na ikinababahala at pag-aalala ng napakaraming tao. Halos karamihan po sa atin, kung pagmamasdan po natin, ako po, sa tuwing lumalabas ako, pinagmamasdan ko ang mga tao busy sa pagpunta sa mga grocery, talagang hindi sila magkamayaw sa pamimili, pag-iimbak ng pagkain. Talaga po na makikita mo, pag lumabas sila sa grocery, talagang halos wala na nga pong laman ang grocery. Ito daw po yung mga pinagkakaabalahan ng mga taong wala pang pananampalataya sa Panginoon. Ngunit tayo, mga kapatid, bilang mga anak ng Diyos, na patuloy na umaasa at nagtitiwala sa Kanya, sabi po, ito raw ang ating pagsumakitan. Ito ang bigyan natin ng mas mataas na pagpapahalaga, ang unahin. Basahin ko po sa English. Napakaganda po sa English. Sabi po rito, but seek first His kingdom and His righteousness. As in all these things will be given to you as well. Ano ba ang pangangailangan natin? Ano ba ang pangangailangan? Ano ba ang kailangan natin? Pwede natin ilapit sa Panginoon. Pwede natin idulog sa Diyos. Pwede natin, parang sinasabi dito ng Lord, parang sinasabi nito sa atin na magpalit tayo. Akin na yan, lahat ng mga alalahanin mo, ibigay mo lahat yan sa akin. Upang sa gayon, makapamuhay ka ng manaya, makapamuhay ka ng payapa na hindi ka bagabag. Akin na lahat yan, ibigay mo yan lahat sa akin. Matutunan mo akong pagtiwalaan. Matutunan mong ilagak sa akin yan. Matuto kang pagtiwalaan mo ako sa buhay na yan. At kapag ibinigay mo yan sa akin, papalitan ko yan ng kapayapaan. Papalitan ko yan ng kapanatagan. At papalitan ko yan ng pag-asa. Ito po marahil ang ibig sabihin ng Panginoon dito. Sabi ko po rito, higit sa lahat na
mapanatili natin sa ating buhay na masumpungan natin ang paghahari ng Diyos sa ating buhay araw-araw, na kung paano tayo araw-araw at nangangailangan ng pisikal na pagkain, nangangailangan ng kasuotan, kakailangan na lahat ng mga kailangan sa bahay sa araw-araw. Sabi ko ito, mas higit natin sa lahat na panatilihin natin sa ating buhay na masumpungan natin ang paghahari ng Diyos sa ating buhay araw-araw at makapamuhay ayon sa kanyang kalooban, upang sa gayon matutunan natin at masanay tayo na pagtiwalaan ang Diyos sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Napakasarap mga kapatid. Alam niyo po yung nagtatrabaho ka. Alam niyo po yung gumagawa ka na free ka sa mga alalahanin. Napakasarap maglingkod. Napakasarap mabuhay. Na yung hindi naman sinasabi rito na hindi ka makikilos o hindi ka magtatrabaho. Ngunit sa pagtatrabaho mo, sa pagkilos mo, sa paghahanap buhay mo, mayroon kang gabay, mayroong gumagabay sa iyo, mayroon umaagapay sa iyo. Walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Dahil natutuhan mo siyang pagtiwalaan, natutuhan mo siyang paglagakan ng iyong buhay. Panginoon, ipinagkakatiwala ko sa iyo ang aking buhay. Ipinagkakatiwala ko sa iyo ang lahat ng aking pangangailangan. Lahat ng aking alalahanin, Panginoon, ay ibinibigay ko sa iyo. Matutuhan natin ito mga kapatid. At alam niyo po ba na kapag ibinigay natin ito sa Panginoon, huwag na po nating bawiin. Hayaan natin ang Diyos ang kumilos sa ating buhay upang sa gayon maranasan natin ang kapayapaan, maranasan natin ang pagtugon, naranasan natin na ang Diyos ay malaya makakilos sa ating buhay at higit sa lahat, nabibigyan natin ng kapurihan at kaluwalhatian ang Diyos sa araw-araw nating pamumuhay. Muli mga kapatid, ulitin ko po. Basahin ko po muli. Sabi po rito, dito po ako masyadong nag-concentrate sa verse 33 na ito po yung napakahalaga mga kapatid. Ito po yung sinasabi ko kanina na dapat maging primary sa ating pang-araw-araw na buhay. Yung pagtatrabaho, yung paghahanap ng ating makakain, gawin na lamang po natin yung secondary. Ngunit unahin natin yung pinakamahalaga sa lahat, yung pagkain espiritual. Yung pagkain espiritual na kung saan siya nagbibigay sa atin ng nourishment sa lahat-lahat ng ating pagkatao. Ulitin ko po, but seek first His kingdom and His righteousness. At sabi po ng Panginoon, mismo ang Lord ang nag-a-assure sa atin. Sabi ng Lord, and all these things will be given to you as well. Kaya po mga kapatid, anuman ang ating mga pangangailangan, anuman ngayon ang ating nakikita natin na nagiging focus ng ating isipan, bakit hindi natin yan hiling ibigay sa Panginoon at hayaan natin na ang Diyos ang kumilos. Salamat sa Diyos dahil ang kanyang salita ay buhay at totoo at tunay na maaasahan at tunay na mapananaligan. Matutuhan lang natin na pagtiwalaan ang Diyos at ipagkatiwala sa Kanya ang ating buhay. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Nawa tayo ay napagpala ng salita ng Diyos, napalakas ang ating spiritual na buhay at na-remind tayo na mayroon palang Diyos na pwede kong pagtiwalaan, paglagakan ng lahat ng inaalala kong ito. Salamat sa Panginoon. Isang mapagpalang umaga po muli sa bawat isa. Tayo po ay manalangin at magpasalamat sa ating Diyos na buhay. Aming Ama, kami po ay patuloy na nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo. Salamat o Diyos na muli mo kaming pinaalalahanan. Lord, alam namin na ngayon, isa sa mga naiisip at inaalala ng karamihan o Diyos na itong pagpasok ng mga estudyante sa eskwelahan. Lord, alam po namin na ang lahat ng bagay na ito ay hindi po lingid sa iyo. Ngunit kami o Diyos ay patuloy mong tinuturuan na magtiwala sa iyo o Diyos at ipagkatiwala at lahat ng bagay. Sabi mo Panginoon na huwag naming alalahanin, huwag kami mabalisa, huwag kami mangamba sa anumang pangangailangan namin sa araw-araw, maging ito man ay kalakasan, kalusugan, ito may pagkain, maging ito man Panginoon sa aming pisikal na katawan. Lord, alam po namin na alam nyo ang lahat ng bagay. Ama, salamat Panginoon. Dumadalangin ako sa bawat isa sa amin, sa aking mga kapatiran ngayong umaga,
na matutuhan namin, O Diyos, na unang saliksikin ka, Panginoon. Unang hanapin ka, O Diyos. Una ka, Panginoong hanapin sa aming buhay. At Lord, ang makapamuhay kami sa araw-araw, O Diyos, na kung saan kinalulugdan mo at ayon sa iyong kalooban. Ama, pagpalain niyo po ang lahat ng mga kapatid ko, O Diyos, at lahat na nakakapakinig nito, Panginoon, na muli kami, Panginoon, paalalahanan sa mensaheng ito, na huwag namin alalahanin, O Diyos, ang mga bagay na ito, bagkus sikapin namin na pagharian mo kami, O Diyos, at nakakasunod kami at nakakapamuhay kami ayon sa iyong kalooban. Ama, maraming po salamat muli sa umagang ito. Pagpalain niyo po ang bawat isa, pagpalain niyo po ang lahat na nakakapakinig ng mensaheng ito, O Diyos, at patuloy kang mabigyan ng kaluwalhatian sa aming buhay sa araw-araw, O Diyos. Ama, pinupuri ka namin at pinapasalamatan. Ito po aming dalangin sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen at amen. Sa mapagpalang umaga po muli sa inyong lahat.